Darating ang araw na luluhod sa aking harapan, ang aking walang utang na loob na anak, at ang kanyang tusong asawa, habang dugo ang humihingi ng tawad sa gitna ng abo ng kanilang kasakiman. Babawiin ko ang bawat sentimo, bawat pader, at bawat hininga ng karangalang ninakaw nila sa akin. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging titingnan ko ay ang maliit na pilat sa aking pulso, isang lihim na hindi nila kailanman maiintindihan hanggat hindi huli ang lahat. Ngumiti ako sa sarili ko habang nakatitig sa salamin, pinagmamasdan ang bawat guhit ng edad sa aking mukha na sumasalamin sa 70 taon ng aking buhay. Ngunit ang boses na bumasag sa katahimikan ng aking silid ay nanggaling sa impyerno ng pagkukunwari at kasamaan. Para naman ito sa reputasyon ng pamilya, Mama. Matanda ka na, hindi mo na kailangan ng karangalan, kaya pirmahan mo na ang paglilipat ng Villa Alexandria bago ka namin tuluyang ipakulong. Iyon si Valeria, ang aking manugang. Nakatayo siya sa tabi ng aking kama, may hawak na panyo sa kanyang luhaang mga mata. Para sa mga reporter sa labas, habang ang kanyang mga labi ay nakangisi sa akin ng may tagumpay. Huwag mo kaming sisihin, Mama. Dugtong naman ng aking sariling anak, si Wilfredo, na hindi man lang makatingin sa aking mga mata at nakatitig lamang sa sahig. Ikaw ang nagdala ng kahihiyang ito sa atin dahil sa kumalat na video mo kasama ang batang lalaking iyon sa hotel. Nababaliw ka na kailangan mo ng tulong ng mga doktor sa mental hospital. Ang maruming palabas na kanilang ginawa ay halos perpekto. Isang peking video ng pakikipagtagpo sa isang estranghero sapat na upang durugin ang aking pangalan sa buong bansa. Nayanig ang pinto sa mahinang katok ng aming matapat na kasambahay. Pumasok si Aling Rosa na nanginginig ang buong katawan, hindi makatingin sa akin ng diretso. Senyora Wilhelmina, narito po ang mga pulis at mga tauhan mula sa sanitarium sa labas. May hawak po silang kautusan para sa inyong paglipat. 10 na lamang na minuto bago tuluyang mag-lock ang buong database ng Villa Alexandria at mailipat ang control sa account ni Valeria. Kung hindi ko ito pipigilan gamit ang aking personal na biometric key. Ang bawat segundo ay tila tunog ng isang orasan na patungo sa aking sariling libingan. Hindi nanginig ang aking kamay habang inaayos ko ang aking buhok. Tumingin ako kay Wilfredo, ang lalaking iniluwal ko at pinalaki sa gitna ng yaman at luho. Sa halip na lumuha o magmakaawa, dahan-dahan kong tinanggal ang aking mamahaling hikaw na gawa sa perlas at itinapon iyon ng diretso sa basong may alak na hawak ni Valeria. Isang mahinang tunog ng pagbagsak ng ginto sa likido ang umalingaw-ngaw sa silid. Masyadong maliit ang utak mo para sa malaking laro na pinasok mo, Valeria. At ikaw, Wilfredo, naway sapat ang perang ibabayad sa iyo ng iyong asawa para pambili ng iyong bagong konsensya. Inabot ko ang aking maliit na bag na naglalaman lamang ng aking lumang pasaporte at isang flash drive. Pinihit ko ang aking singsing na may nakatagong microchip, ang natatanging susi na magpapasabog sa kanilang peking imperyo sa hinaharap. Humakbang ako palabas ng silid, dumaan sa harap ng mga natitigilang pulis nang may dangal ng isang reyna na hindi kailanman mayuyurakan ng putik ng kasinungalingan. Habang bumababa ako sa hagdanan ng Villa Alexandria sa gitna ng kulog at malakas na pagbuhos ng ulan, naramdaman ko ang banayad na pag-vibrate ng aking telepono sa bulsa. Isang text message mula sa aking tapat na abogado ang aking nabasa. Naitatag na ang ugnayan ng iyong pulso sa backup server, Senyora. Magsisimula na ang tunay na laro. Iniwan ko ang aking sariling tahanan nang walang luhang pumapatak sa aking mga mata. Alam kong sa aking pagbabalik dugo ang ipapambayad nila sa bawat patak ng ulan na dumadampi sa aking mukha ngayon. Ang lamig ng ulan na dumampi sa aking mukha nang lisanin ko ang Villa Alexandria ay tila naging apoy na nagpaalab sa aking pasya habang nakatitig ako sa masukal na eskinita ng Tondo. Mula sa isang marangyang palasyo, narito ako ngayon sa isang maliit tagpi-tagping barong-barong na amoy luma at kalawang. Ngunit para sa isang tulad ko na nagtayo ng sariling imperyo mula sa walaang lugar na ito, ay hindi bilangguan, ito ay aking bagong command center. Hindi nagtagal, narinig ko ang mga bulungan sa labas. Kilala ko ang tunog ng ingay ng mga taong walang ibang magawa kundi ang makialam sa buhay ng iba. Si Aling Marisol, ang kilalang tsismosa sa lugar, ay kunwaring nagwawalis sa tapat ng aking pinto. Habang hawak ang kanyang murang telepono, lihim na kumukuha ng video. Aba, ang dating Donya mukhang pulubi na ngayon.
Bulong niya sa kanyang kasama na sapat ang lakas upang marinig ko sa loob ng manipis na dingding. Sabi sa balita na baliw daw kaya pinalayas ng sariling anak pagkatapos mahuling may kalaguyo. Hinayaan ko siya. Ang isang mahusay na strategist ay hindi pumapatay ng lamok gamit ang kanyon. Darating ang araw na ang kanyang camera at ang kanyang makitid na utak ang magiging pinakamatalas kong sandata laban kay Valeria. Sa ngayon, hayaan ko muna silang isipin na ako ay isang talunang matanda. Sa gabi, 3 kabataan na may hawak na mga patalim ang sumubok na pumasok sa aking bakuran upang magnakaw. Akala nila ay madali akong biktima dahil sa aking edad at kalagayan. Ngunit hindi nila alam na bawat pako, bawat lumang lata, at bawat piraso ng kalawanging alambre na nakakalat sa aking paligid ay inayos ko ayon sa isang tumpak na algorithm ng depensa na ginagamit ko sa mga VIP safe house noon. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagkalas ng alambre at ang daing ng isa sa kanila ng masugatan sa patibong na aking inihanda sa may bintana. Lumabas ako ng walang hawak na armas, tanging ang aking malamig na titig ang sumalubong sa kanila sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kung gusto ninyong mabuhay, upang makita ang bukas umalis kayo, bago ko gamitin ang mga ugat sa inyong leeg. Para patigilin ang inyong paghinga, mariin kong sabi sa kanila. Ang aking boses ay walang galit tanging kapangyarihan at katiyakan. Kumaripas sila ng takbo na tila nakakita ng multo. Ang takot ay isang mabisang pader mas matibay pa sa semento ng Alexandria. Nang bumalik ang katahimikan, naupo ako sa isang lumang kahoy na upuan. Isang marumi at basang asong gala ang dahan-dahang lumapit sa aking pinto, nanginginig sa ginaw. Kinuha ko ang natitirang piraso ng tinapay sa aking bag, hinati ito, at ibinigay ang kalahati sa kanya. Sa mundong ito, mas mapagkakatiwalaan pa ang mga hayop kaysa sa mga taong may sarili mong dugo. Inilabas ko ang aking lumang satellite phone na hindi maaaring matrace ng kahit sinong hacker ni Valeria. Tinawagan ko si Nestor, ang aking dating tauhan, sa Intelligence Division na nananatiling tapat sa akin. Senyora, ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng paggalang at kaba. Buhay ka. Ipadala mo sa akin ang lahat ng bank accounts ni Wilfredo, kasama ang kanyang mga transaksyon sa mga pasugalan sa labas ng bansa. Gusto kong makita kung gaano kabilis ubusin ng aking anak ang perang hindi naman sa kanya. Masusunod, senyora, ngunit mag-ingat ka. Nagpadala si Valeria ng mga tauhan para hanapin ka. Desidido siyang makuha ang master key. Ibinaba ko ang telepono at binuksan ang aking pitaka. Tinitigan ko ang isang lumang larawan ng isang pamilya ng mga magsasaka sa gitnang Luzon, mga mukhang puno ng pighati at galit. Ito ang nag-iisang kasalanan ng aking yumaong asawa na kailangan kong pagbayaran ng dahilan kung bakit tinanggap ko ang dusa na ito bago ko tuluyang linisin ang aking pangalan. Biglang nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa hangin. Ang mahinang kaluskos ng tuyong dahon sa labas ay naging hudyat ng panganib. Ang pinto ng aking barong-barong ay dahan-dahang bumukas ng walang tunog. Sa gitna ng kadiliman, isang matangkad na anino ang pumasok. Nakita ko ang malamig na liwanag ng buwan na dumarami sa isang matalas na patalim na dahan-dahang itinataas patungo sa aking direksyon. Ang malamig na sinag ng buwan na dumaan sa siwang ng aking bintana ay tumama sa matalas na patalim ng estranghero. Ngunit sa halip na bumilis ang tibok ng aking puso, naramdaman ko ang pamilyar na init ng aking dugo. Ang init ng laban na matagal ko nang ibinaon sa limot sa loob ng maraming taon ng marangyang pamumuhay. Hindi ako gumawa ng kahit anong ingay habang nakahiga. Nang dahan-dahan siyang lumapit sa aking higaan, hinila ko ang nakatagong alambre sa ilalim ng aking unan. Ang malaking tipak ng kahoy na nakabitin sa kisame ng aking barong-barong ay bumaba at tumama ng malakas sa kanyang dibdib, sapat na lakas upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig habang nabibitawan ng kanyang patalim. Bago pa siya makagawa ng ingay, mabilis ko siyang tinapakan sa leeg gamit ang aking paasapat na bigat para hindi siya makahinga ng maayos, ngunit hindi sapat para mapatay siya. Sino ang nagpadala sa iyo? Tanong ko sa kanya ng may kalmado ngunit nakakahindik na boses. Si Senyora Valeria, nanginginig niyang sagot habang hinahabol ang kanyang hininga. May dalawa pa sa labas, naghihintay. Kinuha ko ang kanyang patalim at dahan-dahang lumabas ng aking barong-barong. Ang hangganan ng tondo sa tabing ilog ay napakatahimik sa oras na ito ng gabi,
Tanging ang tunog ng agos ng maruming tubig at ang mahinang huni ng mga kuliglig ang naririnig. Sa ilalim ng nag-iisang poste ng dilaw na ilaw nakatayo ang dalawa pang lalaki na armado ng mga bakal na tubo. Aba, mukhang madali nating matatapos ito, sabi ng isa sa kanila habang nakangisi nang makita ako. Ang matandang baliw lumabas pa para mamatay ng maaga. Hindi ako sumagot ng pabalang. Inilabas ko ang aking maliit na termos ng mainit na tsaa na palagi kong dala at humigop ng kaunti bago ko sila tiningnan ng diretso sa mata. Alam ninyo kung bakit kayo ang ipinadala ni Valeria? Tanong ko sa kanila sa kalmadong tono habang ibinababa ang termos. Dahil kayo ay mga madaling itapon. Mga basurang walang halaga kapag natapos na ang trabaho. Sa tingin ba ninyo ay hahayaan niyang mabuhay ang mga nakakaalam ng sikreto ng kanyang krimen? Nagpalitan sila ng tingin may bakas ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mata dahil sa aking kakaibang kalmado. Ngunit ang isa sa kanila na mas malaki ang katawan ay sumugod pa rin sa akin nang may galit habang itinataas ang bakal na tubo. Hindi ko sinalubong ang kanyang lakas. Humakbang ako pabalik eksakto sa lugar kung saan ko inilatag ang manipis at matalas na alambre na ikinabit ko sa pangunahing linya ng kuryente ng eskinita. Ang kanyang paa ay sumabit dito at sa isang segundo ang kuryente ay dumaan sa kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang panginginig at pagbagsak sa lupang basa. Ang huling lalaki ay natitigilang tumayo, nanginginig ang mga tuhod habang nakatingin sa kanyang kasamang nakahandusay. Lumapit ako sa kanya nang dahan-dahan ang aking mga hakbang ay walang tunog sa basang lupa. Inayos ko ang kwelyo ng kanyang maruming jacket habang siya ay nanginginig sa takot sa aking harapan. Sabihin mo kay Valeria, hindi pa ako patay at ang kanyang imperyo ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Habang pinagmamasdan ko ang mga natalong lalaki, may napansin akong maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ng lalaking na kuryente, isang military-grade na GPS tracker. Ang ganitong uri ng sopistikadong kagamitan ay hindi kayang bilhin ng mga ordinaryong goons ni Valeria. May ibang mas malakas na nagmamasid sa bawat galaw ko. Bago ko pa mapulot ang tracker, isang pulang tuldok ng laser ang biglang lumitaw sa aking dibdib. Ang tunog ng pagkasa ng isang baril ay narinig ko mula sa madilim na bahagi ng eskinita. Isang matangkad na figura na may suot na leather jacket ang dahan-dahang lumabas sa anino ng mga abandonadong container van. Nakatutok ang isang mataas na kalibre ng baril sa aking noo. Maham. Hindi ako kumurap. Ang pulang tuldok ng laser sa aking dibdib ay tila isang maliit at nagniningning na hiyas sa gitna ng kadiliman ng tondo. Ramdam ko ang lamig ng hangin, ang amoy ng burak mula sa ilog, at ang titig ng lalaking nasa harap ko na tila nais akong tunawin sa puot. Huwag kang gagalaw, senyora. Ang boses niya ay malalim baritono at puno ng awtoridad na hindi matatagpuan sa mga ordinaryong bayarang pumatay. Isang maling galaw mo lang at sisiguraduhin kong hindi na aabot ang iyong nitipim sa susunod na minuto. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mga kamay, ngunit hindi dahil sa takot. Pinagmamasdan ko ang kanyang bawat galaw, ang paraan ng kanyang pagtayo, ang distansya niya sa akin, at ang paraan ng paghawak niya sa baril. Siya ay isang professional, isang sundalo, o marahil ay isang elite mercenary. Hindi ka ipinadala ni Valeria, mahinahon kong sabi, habang nakatitig sa kanyang mga mata na bahagyang natatakpan ng anino ng kanyang sombrero. Masyadong kuripot at tanga ang aking manugang para kumuha ng isang tulad mo. Sino ka? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Humakbang siya palapit sapat na upang makita ko ang isang mahabang pilat na bumabaybay mula sa kanyang panga hanggang sa ilalim ng kanyang tainga. Matalas pa rin ang iyong isip, Wilhelmina Santillan. Sambit niya. Ako si Mateo. Naalala mo ba ang Hacienda San Isidro? Naalala mo ba ang mga magsasakang binaril sa likod? Dahil lamang sa utos ng iyong yumaong asawa para sa inyong security expansion? Tila bumalik ang aking alaala sa isang madilim na gabi, 30 taon na ang nakalilipas. Ang mukha ng isang batang lalaki na umiiyak sa tabi ng bangkay ng kanyang ama. Ang batang iyon ay nasa harap ko na ngayon, hawak ang aking kamatayan. Hindi ko kailanman nakalimutan ang gabing iyon, Mateo. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. At kung nandito ka para tapusin ang sinimula ng tadhana, gawin mo na. Pero alam nating dalawa na hindi lang hustisya ang pakay mo. May kailangan ka sa akin. Masyado kang kampante.
Sigaw niya at sa isang mabilis na galaw ay hinablot niya ang aking bag. Kinuha niya ang flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Valeria at Wilfredo. Ito ba ang akala mong magliligtas sa iyo? Ang mga dokumentong ito bago ko pa siya mapigilan, itinapon niya ang flash drive sa gitna ng rumagasang maruming tubig ng ilog. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbagsak ng maliit na kagamitan sa tubig, kasabay ng paglaho ng aking tanging baraha para makuha ang Villa Alexandria. Ngayon wala ka ng armas, bulong ni Mateo, habang nakatutok pa rin ang baril sa aking noo. Wala kang ebidensya, wala kang kakampi, at ang buong mundo ay naniniwalang baliw ka. Ano na ang gagawin mo, senyora? Naramdaman ko ang hapdi ng pagkatalo sa aking dibdib, ngunit hindi ako nagpakita ng kahinaan. Kahit sa gitna ng pagkawasak ng aking plano ang aking utak, ay mabilis na bumubuo ng bagong estratehiya. Kung wala ang flash drive, kailangan kong maging mas agresibo. Wala na nga ang drive, Mateo. Sabi ko habang dahan-dahang ibinababa ang aking mga kamay. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Ako ang nagdisenyo ng sistemang iyon. Ang ebidensya ay hindi lamang nasa loob ng pirasong iyon ng bakal. Ang ebidensya ay nasa bawat sulok ng Villa Alexandria at tanging ako lang ang nakakaalam kung paano iyon ilalabas. Isang ugong ng makina ng isang itim na SUV ang bumasag sa katahimikan ng eskinita. Huminto ito sa aming tabi at bumukas ang pinto. Sumakay ka, utos ni Mateo nang walang emosyon. Hindi kita papatayin ngayon. Gusto kong makita mo kung paano guguho ang lahat ng pinaghirapan mo bago kita tuluyang ibaon sa lupa. Pilit niya akong itinulak papasok sa sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa tondo, nakita ko sa side mirror ang figura ni Aling Marisol na nagtatago sa likod ng isang poste, hawak ang kanyang cellphone. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa kabila ng panganib. Mateo, tawag ko sa kanya habang nakatingin sa labas ng bintana. Salamat sa pagtapon ng drive na yon. Masyado kasing madali kung iyon lang ang gagamitin ko. Ngayon masusubukan natin kung sino talaga ang tunay na halimaw sa pamilyang Santillan. Naramdaman ko ang marahas na pagpreno ng sasakyan. Tumingin sa akin si Mateo nang may halong pagkalito at galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng pagbangga ang narinig mula sa likuran ng aming sasakyan. Isang malaking truck ang sadyang bumangga sa amin dahilan upang magpaikot-ikot ang SUV sa gitna ng highway. Ang tunog ng pagkayod ng bakal sa semento at ang pagbasag ng mga kristal ng bintana ay tila naging isang malabong himig sa aking pandinig. Umikot ang mundo at sa bawat pagbaligtad ng sasakyan, naramdaman ko ang bigat ng aking katawan na humahampas sa malamig na leather ng upuan. Nang tumigil ang paggalaw, tanging ang amoy ng usok at ang mahinang pagtulo ng gasolina ang namayani sa paligid. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nakabaligtad kami. Sa tabi ko si Mateo ay may dugong umaagos mula sa kanyang noo, walang malay at nakasabit sa kanyang seatbelt. Hindi ako nag-aksaya ng panahon sa pag-iyak o paghingi ng tulong. Ginamit ko ang isang piraso ng basag na salamin upang putulin ang aking sinturon. Nang makalabas ako sa wasak na SUV, nakita ko ang malaking truck na bumangga sa amin. 3 lalaking nakamaskara ang bumaba, may hawak na mga baril. Alam ko ang istilong ito. Hindi sila narito para sa akin lamang. Narito sila upang siguraduhin na walang saksi na maiiwan. Valeria, bulong ko sa gitna ng hapdi ng aking mga gasgas. Masyado kang nagmamadali. Bago pa man makalapit ang mga armadong lalaki, mabilis kong kinuha ang baril ni Mateo mula sa loob ng sasakyan. Isang malakas na sipa sa pintuan ang nagpagising kay Mateo. Sa gitna ng kanyang pagkalito, hinila ko siya palabas habang pinapaulanan kami ng bala ng mga kalaban. Tumayo ka, Mateo, kung gusto mong makuha ang hustisya para sa iyong ama, huwag kang mamatay sa maruming kalsadang ito, sigaw ko sa kanya. Tumakas kami patungo sa isang abandonadong bodega sa tabing daan. Doon habang hinihingal at tinitiis ang sakit, tiningnan ko si Mateo nang diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang galit ay unti-unti nang napapalitan ng pag-aalinlangan. Bakit mo ako iniligtas? Tanong niya habang idinidiin ang isang maruming tela sa kanyang sugat. Dapat ay hinayaan mo na lang akong mamatay. Dahil hindi ka pabayad, Mateo, malamig kong sagot. At dahil ang babaeng kumuha sa iyo ay sinubukan ka ring patayin ngayon. Sa tingin mo ba ay bibigyan ka ni Valeria ng pera pagkatapos mong tapusin ang trabaho? Ang tanging ibabayad niya sa iyo
ay isang bala sa likod para hindi ka na makapagsalita. Natahimik siya. Alam niyang tama ako. Inilabas ko ang aking satellite phone at nakita ang isang notification mula sa system ng Villa Alexandria. Ang biometric switch ay nagsimulang mag-malfunction, isang peking glitch na sadyang inilagay ko upang takutin si Valeria. Biglang nag-vibrate ang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Mama. Ang boses ni Wilfredo ay nanginginig, puno ng takot at desperation. Mama, please, kailangan kita. Ang lahat ng bank accounts ng kumpanya ay naka-freeze. Ang mga board members ay nagkakagulo. Sinabi ni Valeria na kontrolado niya ang lahat pero wala siyang magawa. Mama, tulungan mo ako. Mawawala ang lahat sa atin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Wilfredo, ang lahat ng sa atin ay matagal nang nawala noong pinirmahan mo ang papel na nagsasabing baliw ako. Ngayon panoorin mo kung paano sunugin ng asawa mo ang sarili niyang bahay. Ibinaba ko ang telepono at lumingon kay Mateo na nakikinig sa usapan. Kinuha niya ang isang lumang kumot sa sulok ng bodega at nang hindi tumitingin sa akin, ay dahan-dahang itinulokbong ito sa aking mga balikat dahil sa lamig ng gabi. Isang maliit at hindi inaasahang pagkilos ng pagpapakatao mula sa isang taong nais akong patayin. Ang kontrata ay nagbago na, Mateo, sabi ko sa kanya. Tulungan mo akong makapasok sa Alexandria at ibibigay ko sa iyo ang tunay na pangalan ng taong pumatay sa iyong ama. Hindi ang asawa ko, kundi ang taong nagmamanipula sa kanya noon pa man. Nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit bago pa siya makasagot, muling tumunog ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, video call ito, nakita ko ang mukha ng aking apo si Isadora na nakakulong sa loob ng aking dating opisina. Ang usok ay dahan-dahang pumapasok sa ilalim ng pinto. Lola, tulong, sigaw ng bata. Sinunog ni Mommy ang mga cabinet. Hindi ko mabuksan ang pinto. Lola, natatakot ako. Narinig ko ang tawa ni Valeria sa background, isang tawang puno ng kabaliwan. Kung hindi ko makukuha ang mga codes, walang makakakuha nito, Wilhelmina, mamatay kayong lahat. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang aking apo ay nasa loob ng isang nasusunog na silid, at ang tanging makakapagligtas sa kanya ay ang system na kasalukuyang sinisira ni Valeria mula sa loob. Ang bawat hibla ng aking laman ay tila naging kuryente sa tindi ng puot na nananalaytay sa aking mga ugat. Pinanood ko sa maliit na screen ng telepono ang usok na dahan-dahang lumalamon sa opisina kung saan nakakulong ang aking apo. Si Isadora, ang tanging inosenteng dugo sa pamilyang Santillan, ay naghihingalo dahil sa ambisyon ng sarili niyang ina. Iyak ka na ba, Valeria? Ang boses ko ay hindi na yanig, bagkus ay naging mas malamig pa kaysa sa bangkay. Masyado pang maaga para sa iyong huling palabas. Sa tingin mo ba ay matatakot mo ako sa ganyang uri ng teatro? Mama, ikaw ang may kasalanan nito. Sigaw ni Valeria, ang kanyang mukha sa screen ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung ibinigay mo lang ang access sa treasury, hindi aabot sa ganito. Ngayon panoorin mo ang iyong pinakamahal na apo na maging abo kasama ng iyong mga sikreto. Ipinako ko ang aking tingin sa video. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Isadora, ngunit nakita ko rin ang isang bagay na itinago ko sa silid na iyon 10 taon na ang nakalilipas. Isadora, makinig ka kay Lola. Sabi ko nang may autoridad na nagpatahimik sa pag-iyak ng bata. Huwag kang tumingin sa apoy. Tumingin ka sa ibaba ng mesa ko. May isang maliit na pulang pindutan doon na nakatago sa ilalim ng kahoy. Pindutin mo iyon ng 3 beses. Ano ang ginagawa mo, matandang baliw? Hiyaw ni Valeria, ngunit huli na ang lahat. Nang pindutin ni Isadora ang buton, isang lihim na lagusan ng hangin ang bumukas. At kasabay nito ay ang pag-activate ng isang high-pressure fire suppression system na hindi gumagamit ng tubig, kundi isang kemikal na agad na pumatay sa apoy sa loob ng ilang segundo. Ang buong opisina ay napuno ng puting usok at nawala ang signal ng video. Hayop ka, Wilhelmina, sigaw ni Valeria bago naputol ang tawag. Lumingon ako kay Mateo. Nakatayo siya sa tabi ko, ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang baril, ngunit ang kanyang titig ay puno ng hindi maipaliwanag na paghanga at takot. Nakita niya ang isang lola na kayang maging general sa gitna ng panganib. Kailangan nating pumunta doon. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay may bahid na ng pagmamalasakit. Hindi titigil si Valeria
hanggat hindi kanya nakikitang patay. Alam ko, sagot ko habang kinukuha ang aking gamit. Ngunit hindi tayo papasok bilang mga biktima. Papasok tayo bilang mga hukom. Habang naglalakad kami palabas ng bodega, narinig ko ang ingay ng isang radyo mula sa isang dumaang sasakyan ng patrol. Ang balita ay mabilis na kumalat, isang warrant of arrest ang inilabas laban sa akin para sa kasong kidnapping at tangkang pagpatay sa sariling apo. Ginamit ni Valeria ang kanyang impluensya upang baligtarin ang kwento. Ngayon sa mata ng batas at ng publiko ako ang kontrabida. Biglang lumiwanag ang paligid dahil sa mga ilaw ng paparating na mga sasakyan ng pulis. Hindi lamang isa kundi 5. Napaligiran kami sa gitna ng abandonadong highway. Sumuko ka na, Wilhelmina Santillan. Ang boses mula sa megaphone ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Wala ka nang matatakbuhan. Tumingin sa akin si Mateo, tila naghihintay ng utos. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang Facebook Live account ni Aling Marisol na kasalukuyang may libu-libong viewers. Ang buong bansa ay nanonood, naghihintay ng aking pagbagsak. Mateo, bulong ko habang dahan-dahang itataas ang aking mga kamay, ngunit may hawak na isang maliit na remote control sa aking palad. Handa ka na bang makita kung paano gumuhit ang kidlat sa gitna ng sikat ng araw? Isang malakas na tunog ng sirena mula sa Villa Alexandria ang narinig namin kahit mula sa malayo, isang hudyat na ang system lockout ay naging permanente na at ang lahat ng pinto ng mansyon ay tuluyan ng naglock kasama si Valeria sa loob. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay tila mga mata ng isang dambuhala na naghihintay na ako ay lamunin. Sa bawat segundo ng pag-ikot ng mga ilaw na ito, nararamdaman ko ang paghusga ng buong mundo sa akin. Sa harap ng mga armadong lalaki, ako ay isa lamang matandang babae na may maruming damit, ngunit sa loob ng aking isipan, ako ay isang reyna na naghahanda para sa huling pag-atake. Mateo, huwag kang gagawa ng kahit anong kilos na ikamamatay mo. Bulong ko sa aking kasama habang dahan-dahan kong inilalabas ang aking telepono. Ang live stream ni Aling Marisol ay umabot na sa 10,000 manonood. Ang bawat sandali ay nakatala. Senyora, mamatay tayo dito kung hindi tayo lalaban. Tugon ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hawak niyang baril. Hindi, Mateo. Sa laban na ito, ang pinakamalakas na suntok ay hindi nanggagaling sa kamao, kundi sa katotohanan na hindi nila kayang itago. Sabi ko ng may kapangyarihan. Humarap ako sa pinuno ng mga pulis. Hindi ako sumigaw. Ang aking boses ay malinaw at puno ng dignidad. Kung arestuhin ninyo ako sa kasong hindi ko ginawa, siguraduhin ninyong handa kayong sagutin ang buong bansa kung bakit ang tunay na kriminal ay kasalukuyang nanununog ng sariling anak sa loob ng Villa Alexandria. Sa gitna ng tension, pinindot ko ang isang command sa aking telepono. Ang lahat ng electronic billboards sa kahabaan ng highway ay biglang nagbago. Hindi na mga patalastas ang makikita kundi ang live feed mula sa loob ng opisina ko, ang video ni Valeria na tumatawa habang ang usok ay bumabalot kay Isadora. Nagkaroon ng kaguluhan sa panig ng mga pulis. Ang kanilang mga radyo ay nagsimulang mag-ingay dahil sa mga tawag mula sa kanilang mga superior. Ang katotohanan ay mabilis pa sa bala. Ginamit ko ang pagkakataong iyon upang hilaan si Mateo patungo sa isang drainage tunnel na nakatago sa ilalim ng tulay, isang lihim na daan na ako mismo ang nagdisenyo noong itinatayo ang kalsadang ito bilang bahagi ng security evacuation route ng Alexandria. Ang tunnel ay madilim, amoy lumang semento at basang lupa. Narinig namin ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa itaas, ang sigawan ng mga pulis na nawalan ng target. Sa loob ng tunnel, tanging ang aming mabigat na paghinga ang naririnig. Paano mo nalaman na may daan dito? Tanong ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Dahil ang mundong ito ay itinayo ko, Mateo. Bawat bato, bawat kable, bawat lihim. Lahat ay dumaan sa aking mga kamay. Sagot ko habang kinakapa ang dingding hanggang sa mahanap ko ang isang hidden keypad. Pagkapasok namin sa loob ng perimeter ng Villa Alexandria, sinalubong kami ng katahimikan na tila ba ang buong mansyon ay naghihintay ng trahedya. Ang mga ilaw ay aandap-andap dahil sa system lockout na aking ginawa. Nang makarating kami sa pangunahing bulwagan, nakita ko si Wilfredo na nakaluhod sa sahig, umiiyak habang sinusubukang buksan ang main server room gamit ang isang foreign device. Anak! Tawag ko sa kanya.
Lumingon si Wilfredo, ang kanyang mukha ay puno ng dugo at luha. Mama, tulungan mo ako, si Valeria. Kinuha niya ang mga dokumento ng kumpanya at ibinebenta na niya sa mga Tsino. Sabi niya papatayin niya ako kapag hindi ko binuksan ang vault. Lumitaw si Valeria sa itaas ng hagdanan, hawak ang isang baril na nakatutok sa ulo ni Wilfredo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay wala na sa katuwiran. Huwag kang lalapit, Wilhelmina. Ibigay mo sa akin ang biometric override o sasabog ang utak ng iyong mahal na anak sa harap mo. Naramdaman ko ang hapdi sa aking puso nang makita ang aking anak na duwag at ang aking manugang na halimaw. Ngunit bago pa ako makapagsalita, isang tunog ng pagkasa ng baril ang narinig sa aking likuran. Si Mateo ay nakatutok na ang baril kay Valeria, ngunit ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa isang dokumento na nakuha niya sa sahig. Senyora, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ngayon ko lang nalaman, ang nag-utos sa pagpaslang sa tatay ko, hindi ang asawa mo. Ang pirmang narito sa utos ng demolisyon ay pirma ni Valeria Santillan. Nanigas ang buong paligid. Ang lihim na nagpahirap kay Mateo ng 30 taon ay nasa kamay na niya ngayon, at ang taong may sala ay nasa harapan lamang niya, may hawak na baril at handang pumatay muli. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ng Villa Alexandria ay tila isang tali na dahan-dahang humihigpit sa leeg naming lahat. Nakatitig si Mateo sa pirasong papel na hawak niya, isang dokumentong may mantsa ng panahon at amoy ng pagkabulok katulad ng kaluluwa ng babaeng nasa harap namin. Ang pirma ni Valeria, ang kanyang eleganting sulat kamay, ay naging hatol ng kamatayan para sa ama ni Mateo, 30 taon na ang nakalilipas. Ikaw? Ang boses ni Mateo ay halos isang bulong na lamang, ngunit puno ng matinding pait. Ikaw ang pumatay sa tatay ko para lamang sa lupang kinatatayuan ng mansyong ito. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Valeria. Hindi na siya ang pa-victim na manugang na umiiyak sa harap ng kamera. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nadurog. At ano naman kung ako, ang mga taong tulad ng ama mo, ay mga sagabal lamang sa pag-unlad? Isang pirasong lupa para sa isang buhay. Napakaliit na halaga para sa kapangyarihang hawak ko ngayon. Valeria, itigil mo na ito, sabi ko habang humahakbang ako palapit. Walang takot kahit nakatutok ang kanyang baril sa akin. Hindi mo ba naitatanong kung bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin mabuksan ang vault? Kung bakit ang bawat password na sinubukan mo ay laging mali? Dahil matanda ka at mapaglaro, hiyaw niya habang nanginginig ang kanyang kamay sa gatilyo. Ibigay mo sa akin ang override code, Wilhelmina. Ngayon din, dahan-dahan kong kinuha ang aking kaliwang kamay at itinuro ang aking pulso kung saan nararamdaman ko ang regular at matatag na tibok ng aking puso. Ang Villa Alexandria ay hindi lamang isang gusali, Valeria. Ito ay isang extension ng aking pagkatao. Ang bawat sensor, ang bawat camera, at ang bawat lock sa mansyong ito ay konektado sa aking heartbeat monitor. Tinatawag ko itong testamento ng dugo. Kapag tumigil ang puso ko o kapag tumaas ang presyo ng dugo ko ng higit sa normal dahil sa takot o sakit, ang lahat ng ebidensya ng iyong mga krimen, kasama ang dokumentong hawak ni Mateo, ay automatikong ipapadala sa lahat ng major news outlets at sa National Bureau of Investigation. Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Napatingin siya sa mga pader na tila ba ang mga ito ay biglang naging mga buhay na saksi. Si Wilfredo, na kanina pa nakaluhod, ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot sa tabi ng kanyang asawa. Hindi mo magagawa iyon. Bulong ni Valeria, ngunit may bakas na ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nagawa ko na. Sagot ko ng may malamig na ngiti. Kaya sige, kalabit mo ang gatilyo. Patayin mo ako. Pero siguraduhin mong handa kang panoorin ang sarili mong pagbagsak sa loob ng ilang segundo pagkatapos kong pumanaw. Mawawala ang yaman mo, ang dangal mo at ang kalayaan mo. Magiging reyna ka ng isang selda. Tumingin ako kay Mateo. Nakita ko ang pagdidigma ng kanyang kalooban. Gusto niyang maghigante, gusto niyang tapusin ang buhay ni Valeria, ngunit nakikita niya ang lohika sa aking mga sinasabi. Mateo. Tawag ko sa kanya ng malambot ngunit seryoso. Ang tatay mo ay namatay bilang isang bayani dahil pinrotektahan niya ang aking mga lihim laban sa kasakiman ni Valeria. Huwag mong dungisan ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pagiging isang mamamatay taong katulad niya. Hayaan mong ang batas ng buhay ang gumawa ng paraan.
Isang biglang tunog ng pag-alarm ang umaling-awngaw sa buong mansion. Ang mga pulang ilaw sa kisame ay nagsimulang umikot ng mabilis. Ang system ay nag-reboot at ang malaking monitor sa bulwagan ay nagpakita ng isang countdown 5 minuto bago ang formal na pagbubukas ng Gala of Truth. Ano iyon? Sigaw ni Valeria habang lalong humihigpit ang kanyang hawak sa baril. Iyan ang oras na natitira para sa iyo bago malaman ng buong bansa kung sino ka talaga. Sabi ko habang diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Ngayon, Valeria, mayroon kang dalawang option. Pumatay ka at mabulok sa kulungan o sumuko ka at baka may matira pa sa iyong kaunting hiya. Ang kanparkan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Sa gitna ng kanyang kalituhan, nakita ko ang isang pagkakataon. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Mateo ang nagpabagsak sa baril ni Valeria sa sahig. Ngunit bago ko pa makuha ang baril, isang malakas na tunog ng pagkasa ng isa pang sandata ang narinig mula sa likuran namin. Nilingon ko ang pinanggalingan ng tunog. Doon sa may pintuan ng kusina nakatayo ang isa pang tao na hindi ko inaasahan. Si Isadora, ang aking apo, ngunit may hawak siyang isang maliit na folder at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi mailarawang lungkot. Lola, Mommy, ang boses ng bata ay nanginginig. Nahanap ko po ito sa safe ni Daddy. Ito po ba ang dahilan kung bakit lahat kayo ay nagkakagulo? Ang folder na hawak ni Isadora ay ang tunay na di pasubaling ebidensya ng lahat ng transaksyon ni Wilfredo at Valeria. Ang bata sa kanyang kawalan ng malay ay hawak na pala ang pinaka-importanting barahan ng laro. Ang bawat segundo ng countdown na nakasulat sa mga monitor ay tila tibok ng isang bombang malapit ng sumabog. Ang malakas na ugong ng mga cooling fan ng server room ay nagbibigay ng kakaibang tensyon sa loob ng marangyang bulwagan. Sa gitna ng kaguluhang ito nakatayo ang aking apo na si Isadora, hawak ang folder na magsisilbing hatol sa kanyang sariling mga magulang. Isadora, ibigay mo sa akin ang folder na iyan. Ang boses ni Valeria ay naging matinis at puno ng desperasyon. Humakbang siya patungo sa bata, ang kanyang mukha ay parang isang halimaw na nagugutom. Anak, ako ng nanay mo, ibigay mo sa akin yan kung ayaw mong saktan kita. Mabilis na humarang si Mateo sa pagitan ni Valeria at Isadora. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na hindi matitibag. Huwag mong susubukan, Valeria. Tapos na ang oras ng pananakit mo. Isadora, lumapit ka kay Lola. Tawag ko ng may malambot ngunit matatag na tinig. Dahan-dahang lumakad ang bata patungo sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kinuha ko ang folder at naramdaman ko ang bigat ng katotohanan sa aking mga palad. Eksaktong pagtapat ng countdown sa 0, ang lahat ng ilaw sa Villa Alexandria ay biglang namatay at muling bumukas ng may nakakabulag na liwanag. Ang malalaking monitor sa bulwagan sa Hardin at maging ang mga digital billboard sa labas ng mansyon ay sabay-sabay na nagpakita ng isang live broadcast. Hindi ito isang ordinaryong programa. Ito ang gala ng katotohanan. Nakita ng buong bansa mula sa mga manonood ni Aling Marisol hanggang sa mga opisyal ng gobyerno ang bawat lihim na transaksyon ni Valeria. Ang paglilipat ng pondo sa mga offshore accounts, ang pag-edit ng peking video laban sa akin, at ang malinaw na ebidensya ng panununog na muntik ng pumatay kay Isadora. Ang audio ng kanyang pag-amin sa pagpaslang sa ama ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, malinaw at walang dudang sa kanya ang boses na iyon. Hindi ito totoo. Sigaw ni Valeria habang nakatingin sa screen na tila ba nakakita siya ng multo. Siniraan lang nila ako, Wilfredo, gawin mo ang paraan. Patayin mo ang system. Ngunit si Wilfredo ay nakatulala lamang, ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nadurog ng kahihiyan. Huli na, Valeria, ang buong mundo ay nakatingin na sa atin. Lumapit ako kay Valeria, ang aking mga hakbang ay mabigat at puno ng autoridad. Hinawakan ko siya sa balikat at pinuwersa siyang tumingin sa screen. Tingnan mo, Valeria. Yan ang mukha ng iyong ambisyon. Yan ang mukha ng iyong hiya na pilit mong itinago sa likod ng mga mamahaling damit at peking luha. Sa gitna ng kahihiyan, kumuha si Valeria ng isang baso ng alak mula sa tray na nasa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa isang mabilis na galaw, naglabas siya ng isang maliit na kapsula mula sa kanyang singsing at inihulog ito sa alak. Kung babagsak ako, Wilhelmina, sisiguraduhin kong sasama ka sa akin.
Sigaw niya at bago pa kami makakilos, sadyang itinapon niya ang alak sa aking direksyon, ngunit mabilis ko itong naiwasan. Ang alak ay tumama sa aking braso at sa sahig naglalabas ng isang kakaibang amoy ng chemical. Ngunit hindi doon tumigil si Valeria. Kumuha siya ng isa pang baso, ang baso na nakahanda na para sa akin sa simula pa lang ng gabi, at ininom ito ng mabilis bago pa kami makapigil. Inakala niya marahil na ito ang kanyang paraan para takasan ang hustisya. Ngunit muli siyang nagkamali. Valeria, ang basong yan ay walang lason. Sabi ko ng may malamig na boses. Yan ang gamot na pilit ninyong ipinapainom sa akin noong sinasabi ninyong baliw ako. Ngayon malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng mawala sa sariling katuwiran. Biglang nanigas si Valeria. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumala ng hindi normal. Ang mga pulis ay nagsimula ng pumasok sa main hall. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marble na sahig ay tila hatol ng tadhana. Si Aling Marisol ay nasa likuran nila, hawak ang kanyang camera, kinukuhanan ang bawat segundo ng pagbagsak ng Reyna ng Alexandria. Habang pinoposasan si Wilfredo at Valeria, lumingon ako kay Mateo. Tapos na ang laro, Mateo. Ang katarungan ay hindi dumating sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng liwanag. Ngunit sa gitna ng tagumpay, naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Ang aking smartwatch ay nagsimulang mag-vibrate nang mabilis, isang babala na ang aking hitipim ay bumibilis ng hindi normal. Hindi ito dahil sa emosyon. Tumingin ako sa aking braso kung saan tumama ang alak na itinapon ni Valeria kanina. Ang aking balat ay nagsimulang mangitim. Ang lason ay hindi para inumin. Ito ay isang contact poison na dahan-dahang pumapasok sa aking daluyan ng dugo. Senyoran, sigaw ni Mateo nang makita ang aking pag-atras. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang martilyo na humahampas sa aking dibdib. Bawat isa ay mas mabilis at mas masakit kaysa sa huli. Ang itim na mantsa sa aking braso ay dahan-dahang kumakalat, tila isang madilim na tinta na pilit nilalamon ng aking buhay. Ramdam ko ang pamamanhid ng aking mga daliri, ngunit ang aking isipan ay nananatiling matalas, gaya ng isang bagong hasang patalim. Senyora, kailangan nating tumawag ng ambulansya. Sigaw ni Mateo, ang kanyang mukha ay maputla habang sinusubukan niyang hawakan ako. Huwag, Mateo. Ang boses ko ay mahina ngunit may awtoridad. Sa likod ng aking larawan sa opisina, may isang maliit na safe. Ang code ay ang petsa ng kamatayan ng iyong ama. Kunin mo ang asul na vial doon. Iyon ang pamatay sa lason na ito. Sa gitna ng kaguluhan, habang nagmamadali si Mateo, tiningnan ko si Valeria. Pinapanood ko siya habang kinaladkad siya ng mga pulis palabas ng bulwagan. Ang kanyang magagarang alahas ay nalaglag sa sahig, ang kanyang mamahaling gown ay napunit at ang kanyang mukha ay puno ng pait at takot. Ang dating Reyna ng Alexandria ay nagmumukha ng isang hayop na nakakulong, sumisigaw ng mga salitang wala ng kabuluhan. Hindi ito ang huli, Wilhelmina, babalik ako, papatayin kita. Ang kanyang boses ay tuluyan ng binalot ng kabaliwan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bago ako tuluyang mawalan ng malay sa bisig ni Mateo, nakakarating pa lamang dala ang gamot. Ang huling nakita ko ay ang pagbagsak ng malaking chandelier ng mansyon, isang simbolo ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng Alexandria ay napalitan ng katahimikan ng isang selda sa loob ng Correctional Institute for Women. Binibisita ko si Valeria hindi dahil sa awa, kundi upang ipakita sa kanya ang bunga ng kanyang itinanim. Nakatayo ako sa likod ng makapal na salamin. Pinagmamasdan ang babaeng dati ay kinatatakutan ng lahat. Ngunit ngayon ay nakikipag-usap na sa sarili niyang anino. Valeria, tawag ko sa kanyang pangalan. Lumingon siya, ang kanyang mga mata ay blanco at ang kanyang buhok ay gupit pusa. Wala na ang kislap ng ambisyon, tanging ang dilim ng pagsisisi ang natira. Nang makita niya ako, nagsimula siyang tumawa, nang mahina, isang tawang nakakapanindig balahibo. Ang hitipim, Wilhelmina. Naririnig mo ba ang hitipim ng Alexandria? Tumitigil na, bulong niya, bago muling bumalik sa kanyang sariling mundo ng ilusyon. Iniwan ko siya roon, nabubulok sa gitna ng sarili niyang kasinungalingan. Wala nang mas masakit pang parusa kaysa sa mabuhay ng gising sa loob ng isang bangungot na ikaw mismo ang gumawa. Paglabas ko ng bilangguan, tinahak ko ang daan patungo sa tondo. Doon sa gitna ng putik at ingay ng mga batang naglalaro,
Nakita ko si Wilfredo, ang aking anak na dati ay hindi madumihan ang kanyang mga sapatos na gawa sa Italia, ay kasalukuyang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas para sa isang maliit na tindahan. Siya ay naninirahan ngayon sa mismong barong-barong na tinitirhan ko noon. Nakita niya ako. Huminto siya sa kanyang pagtatrabaho at yumuko ng mababa, hindi makatingin sa aking mga mata dahil sa tindi ng hiya. Walang salitang lumabas sa aming mga labi. Ang kanyang paghihirap ay hindi ko ginusto, ngunit ito ang katarungang ibinigay ng tadhana. Ang taong nagtapon sa sariling ina sa basura ay kailangang malaman ang lasa ng pagiging basura. Bumalik ako sa Villa Alexandria sa huling pagkakataon. Kasama ko si Mateo na ngayon ay tumatayong tagapangalaga ng aking mga legal na dokumento. Nilagdaan ko ang huling papel na naglilipat ng pamamahala ng buong estate sa isang foundation na tutulong sa mga biktima ng pang-aabuso at sa mga pamilya ng mga magsasakang tulad ng ama ni Mateo. Tapos na ang tungkulin ko dito, Mateo. Sabi ko habang tinatanaw ang malawak na hardin. Ang Alexandria ay hindi na isang kuta ng kasakiman. Ito ay magiging isang tahanan ng pag-asa. Inabot ko sa kanya ang master key, hindi ang biometric na nakakonekta sa puso ko, kundi ang pisikal na susi ng gate. Gamitin mo ito para sa mabuti. Tumango si Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at respeto. Salamat, senyora. Handa na po ba kayo? Lumakad ako patungo sa labas ng gate. Doon isang itim na sasakyan ang naghihintay, ngunit hindi ito pag-aari ng mga santilan. Ang pinto ay bumukas at isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa akin, isang taong matagal ko nang hindi nakikita, isang taong nagtataglay ng huling sikretong hindi ko pa nailalantad. Isang sobrang pula ang iniabot sa akin ng taong nasa loob ng sasakyan. Nang buksan ko ito, naramdaman ko ang muling pagbilis ng aking ngitipim. Hindi dahil sa lason, kundi dahil sa pangalang nakasulat sa loob. Ang bawat hampas ng alon sa puting buhangin ng El Nido ay tila isang banayad na haplos sa aking pagod na kaluluwa. Sa loob ng 70 taon, ang tanging ingay na naririnig ko ay ang tunog ng mga server, ang pagkasa ng mga baril, at ang mga tuyot na boses ng mga taong nagpaplano ng masama. Ngunit dito sa Palawan, sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon, tanging ang huni ng hangin at ang tawag ng mga ibon ang bumabalot sa aking katahimikan. Hinawakan ko ang pulang sobre na ibinigay sa akin sa labas ng Villa Alexandria. Ang pangalang nakasulat sa loob ay hindi ang aking kaaway, kundi ang lihim na pangalan ng aking yumaong asawa sa loob ng organisasyong aming pinaglingkuran. Sa loob nito ay may isang huling sulat, isang pag-amin na sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali, ang lahat ng security protocols na aking dinisenyo, ay may isang nakatagong layunin, ang protektahan ako laban sa mismong pamilyang aming binuo. Lola, look, ang laki ng shell na nahanap ko. Ang masayang sigaw ni Isadora ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Tumakbo ang bata patungo sa akin, ang kanyang mga paa ay basang-basa ng tubig dagat. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay na ngiti na hindi na kailangang dumaan sa pagsusuri ng anumang biometric sensor. Napakaganda niyan, Isadora, katulad ng ating bagong simula. Naupo kami sa harap ng isang maliit na campfire sa tapat ng aming bagong bahay. Inilabas ko ang aking lumang tala-arawan, ang itim na kwaderno, na naglalaman ng bawat kasalanan, bawat plano at bawat pangalang naging biktima ng Villa Alexandria. Isa-isang pinunit ko ang mga pahina nito at inihagis sa apoy. Ang bawat papel na nagiging abo ay tila isang tinik na nabubunot sa aking dibdib. Lola, are we really safe here? Tanong ni Isadora, habang nakatitig sa naglalayab na apoy. Will Mommy and Daddy come back? Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay, ang aking mga daliri ay puno ng determinasyon. Ang mga pader ng Alexandria ay gumuho na apo. Ang iyong mommy at daddy ay kailangang harapin ang sarili nilang mga anino. Dito ang tanging batas ay ang pagmamahalan at katotohanan. Dito malaya ka. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Ang tunog ng mga hakbang sa buhangin ay hindi nagbibigay ng babala kundi ng kapayapaan. Si Mateo ay nakatayo doon, suot ang isang simpleng puting polo at tila nawala na ang bigat ng galit sa kanyang mga balikat. Senyora G. Ang kanyang pagbati ay puno ng paggalang. Maayos na ang lahat sa Maynila. Ang foundation ay nagsimula na sa kanilang operasyon. Ang mga biktima ng demolition noon ay nabigyan na ng tamang kabayaran at bagong tahanan. Salamat, Mateo.
Tugon ko habang pinagmamasdan ang huling pahina ng aking talaarawan na kinakain ng apoy. Kumusta si Wilfredo? Huminga ng malalim si Mateo. Nananatili siya sa tundo. Tumanggi siyang tanggapin ang tulong mula sa foundation. Sabi niya gusto niyang pagbayaran ang bawat sentimong ninakaw niya sa'yo sa pamamagitan ng sarili niyang pawis. Sa tingin ko, natututo na siyang maging isang lalaki. Tumango ako. Marahil iyon ang pinakamalaking tagumpay ko sa lahat, ang makitang ang aking anak ay naghahanap ng sarili niyang katarungan kahit na ito ay sa gitna ng hirap. And Valeria, tanong ko muli. Ang kanyang kondisyon ay hindi nagbabago. Ang bawat doktor na sumusuri sa kanya ay nagsasabing ang kanyang kabaliwan ay hindi nanggagaling sa gamot, kundi sa kanyang sariling konsensya na tumangging tumahimik, sagot ni Mateo. Tumayo ako at lumakad patungo sa gilid ng dagat, hinayaang mabasa ng tubig ang aking mga paa. Ang hitipim ko ay kalmado na sumasabay sa ritmo ng mundo. Wala na ang testamento ng dugo. Ang tanging testamentong natira ay ang buhay na nasa harap ko. Mateo, tihet kay tantar. Tawag ko sa kanya nang hindi lumilingon. Bakit ka pa rin nandito, malaya ka na sa iyong utang na loob? Maaari ka nang magsimula ng sarili mong buhay. Lumapit si Mateo sa aking tabi, ang kanyang titig ay nakapako rin sa madilim na abot-tanaw ng dagat. Dahil sa gitna ng digmaang ito, nahanap ko ang isang pamilya na hindi nakabase sa dugo, kundi sa katapatan. Dito po ang buhay ko, senyora. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumulong sa aking pisngi. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pagpapalaya. 70 taon bago ko nalaman na ang pinakamalakas na depensa ay hindi ang mga pader ng bakal, kundi ang mga taong handang manatili sa tabi mo kapag wala ka ng maibibigay na yaman. Pumasok kami sa loob ng bahay para sa hapunan, ngunit bago ko isara ang pinto, may napansin akong isang maliit na kislap ng liwanag sa malayo, mula sa isang bangka sa gitna ng dagat. Isang huling signal, isang huling paalam mula sa mundong tinalikuran ko. Kinuha ko ang sobrang pula at binuksan ang lihim na compartment nito. Doon may nakita akong isang maliit na gintong susi na may nakasulat na para sa huling pintuan na kailangan mong buksan. Ang sikat ng araw sa Palawan ay hindi lamang nagbibigay ng liwanag. Ito ay tila isang mainit na pagtanggap ng tadhana sa aking bagong pagkatao. Sa huling umaga ng aking mahabang paglalakbay, hinawakan ko ang maliit na gintong susi na nakuha ko mula sa pulang sobre. Ang huling pintuan na tinutukoy ng aking yumaong asawa ay hindi isang silid sa loob ng Villa Alexandria, kundi ang isang maliit at lumang baul na gawa sa nara na dinala ko pa mula sa tondo. Ingang baul na hindi ko kailanman binuksan sa loob ng maraming dekada. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila isang huling hininga ng aking nakaraan. Sa loob ng baul walang ginto o mamahaling hiyas. Ang nahanap ko ay isang dakok ng tuyong lupa mula sa aming probinsya at isang kupas na litrato naming dalawa ni Wilfredo noong siya ay sanggol pa lamang isang panahon, bago pa siya nilamon ng kasakiman at bago pa dumating ang lason ni Valeria sa aming buhay. Lola, what is that? Tanong ni Isadora habang tumatabi sa akin, ang kanyang buhok ay hinahampas ng sariwang hangin ng dagat. Ito ang ating tunay na kayamanan, Isadora. Sagot ko habang hinahayaan ang lupa na dumaloy sa aking mga daliri. Ito ang nagpapaalala sa atin kung saan tayo nanggaling. Ang Villa Alexandria ay gawa sa semento at bakal, ngunit ang ating pamilya ay dapat na nakabaon sa lupang ito, matatagtapat at marangal. Tumingin sa akin ang aking apo ng may pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Pangako po, Lola, hindi ko po hahayaan na maging katulad ako ni na Mommy. I will live a life that you will be proud of. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi ang pagbagsak ni Valeria o ang paghihirap ni Wilfredo ang aking pinakamalaking gantimpala, kundi ang kaligtasan ng kaluluwa ng batang ito. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi sa pagprotekta sa kung ano ang mabuti. Lumingon ako sa dagat at nakita ko si Mateo na naghahanda ng ating maliit na bangka. Ang Villa Alexandria ay isa na lamang malayong alaala, isang guho ng kasakiman na ngayon ay pinamumunuan na ng mga taong may malasakit sa kapwa. Ang aking anak na si Wilfredo ay unti-unti nang natututong bumangon mula sa sarili niyang pagkakamali, habang si Valeria ay nananatiling bilanggo ng sarili niyang isipan
isang mas masakit na selda, kaysa sa anumang kulungang gawa ng tao. Hinarap ko ang abot-tanaw at ngumiti sa kawalan tila kinakausap ang lahat ng mga matang nagmasid sa aking pagbagsak at muling pagbangon. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw upang pakinggan. Hindi nito kailangan ng mga pader na bakal upang maprotektahan. Ang katotohanan ay tila agos ng dagat, maaari mong harangan, maaari mong itago, ngunit sa huli palagi itong makakahanap ng daan upang lumabas at linisin ang lahat. Hinawakan ko ang aking pulso. Ang hitipim ko ay regular, matatag at payapa. Wala na ang kuryenteng dulot ng puot. Wala na ang bigat ng testamentong dugo. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang at ang malayang tibok ng aking sariling puso. Handa na po ang lahat, senyoran, tawag ni Mateo mula sa pampang. Tumayo ako nang may dangal ang aking 70 taong gulang na katawan ay tila naging magaan. Humakbang ako patungo sa buhanginan, iniwan ang lahat ng pait at takot sa likuran. Ang laro ay tapos na at sa wakas ang Reyna ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin ng maliit naming bahay sa dalampasigan. Wala na ang mga mamahaling alahas, wala na ang makapal na kolorete, at wala na ang mabigat na korona ng kapangyarihan na dati ay pilit kong itinatayo sa Villa Alexandria. Ang nakikita ko na ngayon ay ang isang babaeng marunong ng tumawa, ng totoo, ang isang lola, na ang bawat kulubot sa mukha ay hindi na marka ng takot, kundi mapa ng kanyang kalayaan. Maraming nagtatanong sa akin, lalo na sa mga liham na natatanggap ko mula sa foundation, kung napatawad ko na ba sila. Ang sagot ko ay simple. Ang pagpatawad ay hindi isang regalo para sa mga taong sumira sa akin. Ito ay isang regalo ko para sa aking sarili. Hindi ko kailanman malilimutan ang bawat patak ng lason o ang bawat salitang mapanakit, ngunit hindi ko na hinahayaang ang mga alaalang iyon ang magdikta sa bawat pintig ng aking puso. Ang puot ay parang isang contact poison. Habang hinahawakan mo ito, unti-unti ka nitong pinapatay mula sa loob. At sa wakas, pinili ko ng maghugas ng kamay. Si Valeria ay mananatiling isang babala sa kasaysayan ng aming pamilya. Balita ko ay wala na siyang ibang kinakausap sa loob ng institusyon, kundi ang mga pader pilit na inuutusan ang mga ito na magbukas para sa kanya. Siya ay naging reyna ng sarili niyang kadiliman, at iyon ang pinakamalupit na katarungang maibibigay ng tadhana, ang mabuhay sa isang mundong ikaw lang ang nakakarinig sa sarili mong mga kasinungalingan. Si Wilfredo naman ay nagpadala ng kanyang unang sahod kamakailan. Hindi ito milyon-milyon, kundi ilang libong piso lamang na pinaghirapan niya sa pagbubuhat ng bigas. Hindi ko iyon ginastos. Inilagay ko iyon sa isang maliit na alkansya para kay Isadora bilang simbolo na ang tunay na halaga ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa yaman ng kanyang kumpanya, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan sa gitna ng hirap. May pag-asa pa para sa kanya, dahil ang pag-amin sa sariling kahihiyan ay ang unang hakbang patungo sa tunay na dangal. Ang Alexandria Foundation ay lumalago na ngayon sa ilalim ng matalas na paningin ni Mateo. Ang dating kuta ng kasakiman ay naging kanlungan na ng mga pamilyang nawalan ng tahanan at mga taong biktima ng kawalang katarungan. Ang aking testamento ng dugo ay pinalitan na ng isang bagong testamento, isang tipan ng pagtulong at pagkakaisa. Ang katarungan ay hindi natatapos sa pagkakulong ng kriminal. Ito ay tunay na nagaganap kapag ang mga nasira ay nagsimula ng mabuo muli. Sa bawat gabi bago ako matulog, naririnig ko ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang, ang tunog ng hangin na dumadaloy sa mga dahon ng niyog, at ang mahinang hilik ni Isadora sa kabilang silid. Tinitingnan ko ang aking smartwatch. Ang nitipim ko ay nananatiling matatag sa 60 pintig bawat minuto. Hindi na ito isang susi sa anumang digital na vault. Hindi na ito isang bomba na naghihintay na sumabog. Ito ay pintig na lamang ng isang 70 taong gulang na babae na sa wakas ay natutong mabuhay para sa kanyang sarili. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa mahabang laban na ito ay hindi ang kung paano manalo, kundi ang kung paano manatiling tao sa gitna ng mga halimaw. Ang katotohanan ay tila isang bituin sa gitna ng malalim na gabi, maaaring matakpan ng ulap, ngunit hinding-hindi mawawala ang ningning nito. Sa aking mga kapwa kababaihan na nakikinig sa aking kwento, tandaan ninyo, huwag kayong matakot sa bagyo. Ang inyong hitipim ay ang inyong pinakamalakas na sandata. Gamitin ninyo ito upang lumikha ng musika, hindi ng digmaan.
Ipinikit ko ang aking mga mata nang may ngiti sa aking mga labi. Tapos na ang teleserye ng aking buhay na puno ng pait. Ngayon ang aking kwento ay isa na lamang payapang awit ng dagat. Nakalaya na ako. Ang huling tibok ng kwentong ito ay hindi nagtapos sa isang pagsabog ng galit kundi sa isang payapang paghampas ng alon sa pampang ng Palawan. Sa dulo ng mahabang kalsada ng Villa Alexandria, ang hitipim ng isang reyna ay nahanap na ang kanyang tunay at malayang himig. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at sa pagbubukas ng inyong mga puso upang samahan ako sa bawat hakbang ng paglalakbay ni Wilhelmina Santillan. Habang binubuo ko ang bawat eksena ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa bahagi kung saan pinapanood ni Wilhelmina ang kanyang apo sa gitna ng usok, habang ang sarili niyang anak ay nakatayo lamang sa gilid. Damang-dama ko ang hapdi ng isang ina na pinagtaksilan ng sariling dugo. Ang bawat kabanata na inyong napakinggan ay bunga ng malalim na pagninilay sa mga tunay na karanasan ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalang katarungan. Ito ay higit pa sa isang simpleng nobela. Ito ay isang salamin ng ating mga sariling pakikipagsapalaran sa buhay. Tandaan ninyo, ang ating puso ay hindi dapat maging isang komplikadong alarm system na tumutunog lamang dahil sa takot at sakit. Katulad ng huling gintong susi na nahanap ni Wilhelmina, ang bawat isa sa atin ay may hawak na kakayahan upang buksan ang huling pintuan ng ating pagkatao, ang pintuan kung saan ang ating hitipim ay hindi na ginagamit upang manira ng iba, kundi upang magbigay ng init sa ating sariling tahanan. Kung kayo ang nasa kalagayan ng ating bida, mapapatawad ninyo ba ang isang anak na tulad ni Wilfredo pagkatapos ng lahat ng kanyang pananakit? Or sapat na ba ang makita siyang naghihirap upang masabi ninyong nakamit na ang katarungan? Saang bahagi man kayo ng Pilipinas o ng mundo ngayon, marahil ay nagluluto para sa pamilya nagpapahinga mula sa pagod na trabaho o kasalukuyang dumadaan din sa sariling bagyo, nais kong malaman ang inyong kwento. Ano ang inyong nararamdaman sa pagtatapos na ito? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating tambayan, ang bawat tinig ay pinapakinggan. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng lakas at pag-asa. Naway maging matatag at payapa ang inyong hitipim sa bawat araw. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento, ang testamento ng Nitipim Reyna ng Alexandria, paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng Channel Puso TV.